Ngayong gabi sa Anggulo, tampok ang isang miyembro ng kilalang angkan sa lalawigan Tarlac, si Jose Peping Cojuangco. Kapatid ni dating Pangulong Corazon Aquino at tiyuhin ni Pangulong Noynoy Aquino, minsan nang pinasok ni Peping Cojuangco ang politika at naging isang kongresista. Sa usapin ng agrarian reform sa Hacienda Luisita, inaabangan din ang mga susunod na hakbang ni Peping at ng kanyang angkan. Ngayong ipinag-utos na ng Korte Suprema na ipamahagi ang lupain sa mga magsasaka. At maging sa larangan ng sports o palakasan, tinitingala rin si Peping Cojuangco bilang haligi ng Philippine Olympic Committee. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. Kakabit na ng usaping Hacienda Luisita ang angkan ng mga Cojuangco na kinabibilangan ni na dating Pangulong Corazon Cojuangco Aquino at ng kanyang anak na si Pangulong Benigno Cojuangco Aquino. Isa sa mga namumuno sa angkang ito ngayon ay si Jose Peping Cojuangco, ang mapagpasyang boses sa usaping politika sa lalawigan ng Tarlac. Araw ng Linggo sa isang tahanan sa Dasmariñas Village sa lungsod ng Makati. Isang mahabang mesa ang nakahanda para sa isang malaking salo-salo. Ito ang pamilya ni Jose Cojuangco Jr. na mas kilala sa palayaw na Peping. Galing sa maimpluwensyang pamilya sa Tarlac si Peping. Sila ang may-ari ng kontrobersyal na Hacienda Luisita. Ano kung pakiramdam na kayo ho ay nangungunang miyembro ng pamilyang ito na napakamakapangyarihan po? Hindi naman kami gano'ng kalaking pamilya. Ibig sabihin gano'ng kayaman na pamilya. No? And being a sindero, well, these are things that we inherited. Ano? Nagtapos si Peping ng kursong Bachelor of Business Administration, Major in Economics and Minor in Philosophy sa Holy Cross College sa Massachusetts, USA. Nang makatapos sa kolehiyo, muli siyang bumalik sa Pilipinas para pasukin ang mundo ng politika. Nahalal siya bilang konsehal ng Paniki Tarlac sa edad na 21. Naging vice mayor si Peping sa edad na 23. Edad 25 naman siya nang manalo bilang mayor. At sa edad na 27, si Peping ang pinakabatang miyembro ng House of Representatives noong kanyang panahon. Kayo ho yata ang ginugroom for the longest time na maging Pangulo ng Pilipinas, pero... I don't know where that came from. No way. Wala akong ganong plano sa pamilya. No, because I knew from the very beginning. Kasi wala akong attraction sa tao. Ibig sabihin, kailangan makilala nila ako before they can appreciate me. And I noticed that from the very beginning. Dalawang sunod na termino siyang nahalal na kinatawan ng Paniki Tarlac sa Kongreso. At sa parehong pagkakataon, tinalo niya ang kanyang pinsang buo na si Danding Cojuangco. Lalong umigting ang girian ng magpinsan nang ang misis ni Peping na si Tingting ang nanalong gobernador ng Tarlac laban sa nakababatang kapatid ni Danding na si Henry noong 1992. Both of us know that that was a stupid thing that we did, but we were younger at that time, you know. But we all both realized that we made a mistake, both of us. Why was that stupid? Was that a... Well, a lot of money was spent, and in the end, nobody won. President Aquino's first proclamation included the reappointment of... Nang maging Pangulo ang kanyang kapatid na si Cory Aquino, muli siyang tumakbo at nanalo bilang kongresista. Nanguna siya sa tinawag na Kamag-anak Incorporated o ang pagbibigay pabor di umano sa mga kamag-anak ni Cory na sangkot sa korupsyon. Paliwanag ng political analyst na si Mon Casiple, nakilala si Peping na nakikialam sa pamamalakad ng kanyang kapatid na si dating Pangulong Aquino. Naging usapin, kailangan mo yung oo ni Peping bago magkaroon ng ganong approval sa gobyerno. At naging marka yan laban sa ni Cory, kanyang administrasyon. Ano ang pakiramdam nyo na maraming mga nagsasabi na kayo raw ang
naging pabigat kay Cory nung siya'y naging Pangulo? Dinidiktahan niyo raw siya at kayo raw ang pinuno ng Kamag-anak Incorporated? Meron na ba sila na preba sa Kamag-anak Inc.? Ako, ebidensya ko, si Borasin Bilayo. They've been our accountant and our auditors for many, many years. Ano? Makikita naman doon kung yumaman pa kami o naghirap na kami. Noong nakaraang taon, ibinulalas ni Peping sa media ang kanyang sama ng loob sa pamangkin na si Noynoy Aquino na ngayoy Pangulo ng Pilipinas. May ilang tao daw kasing gustong i-appoint ni Peping sa gobyerno pero ayaw naman ni Pinoy. How is your relationship now with your nephew, the president? The same. The same. No change. Does he consult with you? Just curious. Are you close? Well, as close as we were before he became president. Nothing changed naman. Nagte-texting din kami. Do you support him fully or? Well, that's one of the things that I'm very proud of. Our group was very instrumental in electing him as president. Sa kabila ng magulong mundo ng politika, tahimik naman ang buhay pamilya ni Peping Cojuangco. Sir, of course, pagdating sa pamilya ninyo, I think ang masikat sa inyo yung asawa niyo. Yes. Inaamin niyo naman yun. Yes, ako I've been introduced like this. Bayaw ni Ninoy, kapatid ni Cory, asawa ni Pingping, father ni Mikey. At ngayon, Uncle ni Pinoy. Ngayon, Uncle ni Pinoy. Madalas yan, nila-introduce ako. Ikinasal si Peping kay Margarita Manzano de los Reyes o mas kilala sa pangalang Tingting Cojuangco noong December 8, 1962 sa San Agustin Church sa Maynila. I think my life would be really different if it wasn't that I chose Peping for my husband. And I don't know of any other life, if not going back again if I had to live it again. Nagbunga ng 5 anak ang kanilang pagsasama. Meron siyang style na ang palo ginagawa bago mag 6 years old. Kasi pag ginawa mo yun bago mag 6 years old, hindi na matatandaan nung bata kami na napalo kami. So wala na sa isip namin yung napalo kami. Pero nandun pa rin yung aral. Bilang ama sa 5 anak na puro babae, halos dumaan daw sa butas ng karayom ang lahat ng kanyang mga naging manugang. Siguro yung aking pinakamahirap kasi panganay. At saka we were the first to get married. So the 4 years that we were going out, I think not once did he mention me by name. I never felt welcome. Huh? Yeah, that's it. That's never felt welcome by my father-in-law. Then, nung naliligaw kami, ako. He's very particular about family. Yeah. And you know, rightly so. And rightly so. In other words, Hindi man biniyayaan si Peping ng anak na lalaki, bawing-bawi naman daw siya sa kanyang mga apo. Wowo ang tawag sa kanya ng kanyang mga apo. We'll start off with the oldest. We have Alec. He's not really the oldest. So the oldest of the boys. The oldest of the boys, Alec. Next comes Pico. After Pico comes Robbie. Robbie, then Rafael. Then we have Pablo. And the last one is Renzo. These are the 6 boys that took after 5 daughters, I have now 6 grandsons. I'd rather be poor and have this clan than be rich and not have it, because the richest thing that I can have in this family is the love that my 2 grandparents give us. He likes to tickle me, and he likes to, and then he likes to help me, and then he likes to bother me. Mama's turn.
Nobyembre ng nakaraang taon, nang iutos ng Korte Suprema na ipamahagi na sa mga magsasaka ang Hacienda Luisita na pag-aari ng pamilya Cojuangco. Ito na ang matagal na inaasam-asam ng mga benepisyaryo ng agrarian reform na matagal na ring pinipigilan ng mga Cojuangco. Tuwing nababanggit ang pamilya Cojuangco, tila kakambal na nito ang Hacienda Luisita. Ang ekta-ektaryang lupaing taniman ng tubo sa gitnang Luzon at pangalawa sa pinakamalaking lupain sa bansa. Kaya naman para mas malalim na makilala si Don Piping, sinadya namin siya sa bayan ng Tarlac. Narating namin ang Central Azucarera de Tarlac, ang pabrika kung saan pinoproseso ang tubo upang maging asukal. Moderno na ang sistema ng kanilang produksyon. Pumupunta yun dyan, dyan ang release, and then dito dinadam. Ngayon, as time went along, we came up with bringing the cane here by truck. Doon nag-increase ang ating capacity. Ayon kay Kong, kasama sa pagtataguyod ng hacienda ang mandato ng kanilang mga magulang na pangalagaan ng mga taong nagtatrabaho sa kanilang hacienda. We have done our social obligation here. I don't think we could have survived here unless we did otherwise, you know? Pagkatapos sa planta, dinala kami ni Piping sa isang mataas na bahagi ng kahabaan ng SC-TEX kung saan makikita ang iba pang bahagi ng Hacienda Luisita. Basically, parang abot ng kung anong naabot ng yung tanaw. Well, was like that. 1957, nag-usap sina Ninoy Aquino at si Pangulong Ramon Magsaysay na ninong niya sa kasal sa kapatid ni Piping na si Cory. Binanggit ni Magsaysay na nais bilhin ng pamilya Cojuangco ang Hacienda Luisita at Central Azucarera mula sa mga Kastila. Ayon kay Prof. Simbulan, kapalit ng malaking pabor na ito mula kay Pangulong Magsaysay at ng pamahalaan ay ang isang kondisyong nakasaad sa Central Bank Monetary Board Resolution No. 1240 noong August 27, 1957. Yung selling point naman ni President Magsaysay doon ay after 10 years dapat yung mga tenant farmers doon sa Hacienda Luisitang yon, ibigay yung lupa sa kanila. Ngunit ayon kay Kong, taliwas ito sa kanyang nalalaman. Actually, nagkaroon na sila ng labor problem dito. Yung mga Kastila. That's why they offered to sell it. Ngayon, nakauta kami sa Bangko ng Amerika. The only thing that the Bank of America wanted was to be assured that yung foreign exchange required to pay our debt was not going to be blocked. 12,000 hektarya ang kabuuan ng hacienda. Ang kalahati nito, ipinamahagi na ng Tabacalera. The 6,000 was offered for expropriation by Tabacalera. Okay. And that is one of the reasons why the people in the hacienda do not want the distribution of land or to break it up because they really cannot survive under the conditions that we're giving them. First of all, they have to buy it. They have to pay for it. Tapos we don't give them any assistance for crop loan, for marketing, for fertilizer, and all of that stuff. Hindi nakapagtataka na ang Hacienda Luisita ang pinaka-kontrobersyal at pinag-uusapang lupain sa bansa. Luisita has always been the weeping boy of any political encounters. During Marcos's time, Luisita. Pasok si Cory, Luisita. Pasok si Gloria, Luisita. Para bang wala nang ibang hacienda kundi Luisita lang. Matapos niya kaming ilibot sa Hacienda Luisita at Azucarera, nagpaalam na ang dating kongresista. Hey, thank you. Masalimuot na usapin ang reforma sa lupa dito sa bansa. Ayon kay Danny Carranza, Secretary General ng Katarungan Kilusan sa Reformang Agraryo at Katarungang Panlipunan, panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino, ina ni Pangulong Noynoy Aquino, ipinasa ang CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program.
Pero ayon kay Carranza, mayroon umanong isang probisyon sa CARP na sumasaklaw sa mga korporasyon gaya ng Hacienda Luisita. Sinabi doon na pinapayagan din daw ang mga korporasyon na mayroong mga sariling lupa na mamahagi ng stocks sa halip na lupa. Pero nanindigan ang mga magsasaka na lupa ang dapat ibigay. Ayon kay Ka Felix Nakpil Jr., tagapangulo ng Ambala o alyansa ng manggagawang bukid sa loob ng Hacienda Luisita, nasaksihan niya ang kahindik-hindik na Hacienda Luisita Massacre. Actually, yung kasama natin magsasakang napas lang doon sa Welga, yung 7 sila ilehitimong taga Hacienda Luisita. Pero yung isa hindi bilang manggagawang bukid dahil sa ikabataan, kaya sumama sa Welga ng bayan. The massacre of the 7 people that were killed, only 1 came from Luisita. And that one was the son of a caddy of the golf course, not even a worker. Buhay ng maganda rito, tsaka yung mga pribilehyo. Hindi lahat ng magsasaka sa hacienda sang-ayon sa ginagawang protesta. May ilang gaya ni Antonio Manalad, Board Director ng United Luisita Workers Union, ang nagsasabing malaki ang pinagbago ng kanilang pamumuhay dahil sa strike noong 2004. Kasi nung panahon ng hacienda rito, nung kami pa yung nagtatrabaho para sa hacienda, marami kaming pribilehyong natatanggap. Halimbawa, katulad sa hospitalization. Pag nagkasakit ang mga pamilya namin, dadali namin dito sa hospital. Kung hindi nila kaya rito, dadali sa Manila. The reason for that is this, during the height of the NPA, all of these people, none of us were hurt. And we didn't pay them. I can assure you, we never paid them off. 2011, kumalat ang viral video na ito sa YouTube. Laman ng video ang umano'y ugat ng yaman ng mga Aquino. Pinupunteriya ng video ang umano'y paghahari ng mga Aquino kuwangko sa ating bansa. Pero ayon kay Piping, hindi na raw nila pinapansin ang mga bagay nito. I heard about it, but I don't see any sense in watching it because ano ba, nakuha namin yung lupa, binigyan ni Luna sa amin. Ganun ba karami yung pera iniwan ni Luna sa Lola Sidra ko to be able to buy all of the haciendas that we own? Target kami ng mga tao na galit sa reformers. November 2011, nang maglabas ang Korte Suprema ng desisyon na ipamahagi ang 5,000 ektaryang lupain ng hacienda sa humigit kumulang 6,000 beneficiaries nito. Sa ngayon talagang hindi namin alam dahil lagi naman hindi kami nagtitiwala. Lalo na si Pangulong Aquino ang nakaupo ngayon ng bilang presidente. At pwede pa niyang gawin, ginagawa nilang lahat kung paano may balik sa kanila ang lupa ng Hacienda Luisita. The only regret I have is I've not been able to do something about agriculture. I wish I had the chance, because I know what to do. I know that I can change the whole system around, improve the lives of the people and the farmers, and make sure we don't go hungry. Hindi umuusad ang ating bansa ngayon sa larangan ng sports at ang isa sa mga sinisisi, ang mga National Sports Association na siyang nag-aalaga sa mga atleta. Pati sports o palakasan nalunod na raw sa politika at isa sa makasagot sa isyu na yan, si Piping Cojuangco. Sa panig po ng Philippine Olympic Committee, narito ang ating talakayan para sa araw na ito. Kaugnay natin, si POC President Piping Cojuangco, regular host. Taong 2005 nang mahalal sa pwesto bilang Pangulo ng Philippine Olympic Committee o POC si Piping Cojuangco mula sa botohan ng 49 na miyembro ng National Sports Association.
Bukod sa pag-host ng radio program ng POC kung saan hinaharap niya ang problema at reklamo ng mga atleta sa bansa, ang pangunahing tungkulin niya bilang POC President ay masiguradong makakalahok ang Pilipinas sa Olympic Games, Asian Games, Southeast Asian Games at iba pang international athletic competitions. Itong mga sports leaders, nilapitan ako. Kung pwede lamang, tulungan mo na kami. Total, nakikabisado mo na. Ako naman, nasa isip ko, pagiging presidente ko, ito para ceremonial, tiga diskurso, tiga cut ng ribbon, mga ganun, tiga meeting. Pero it turned out to be a full-time job. Sa kanyang pagkakaluklok sa pwesto, isang malaking hamon na agad ang sumalubong kay Peping dahil sa gaganapin ang 23rd Southeast Asian Games o SEA Games dito sa Pilipinas mula sa ika-27 ng Nobyembre hanggat ika-5 ng Desyembre noong 2005. Ang budget ng ating gobyerno nagkakahalaga ng 245 million pesos. Ito ay tinuturing na pinakamababang pondo sa kasaysayan ng SEA Games. Dahil dito, binigyang parangal si Peping ng International Olympic Committee o IOC para sa matagumpay na paghahanda sa SEA Games. Ang IOC ang komite kung saan nakapailalim ang POC bilang isang pribadong organisasyon. Ang IOC ang may likha ng mga palarong pang-Olympia na nakabase sa Lausanne, Switzerland. And also, I think Filipino... Nang araw na sinilip namin siya sa kanyang tanggapan at radio program, bisita niya ang ilang exchange student mula sa China. Dito nagpalitan sila ng opinyon sa kung paano makakapagtulungan ang dalawang bansa sa larangan ng sports. Ang Philippine Olympic Committee kasi sa pamumuno ni Peping Cojuangco hindi rin nakakatakas sa batikos. Sa katunayan, inulan ng intriga ang POC noong nakaraang taon. 1-0! 1, 2, 3! Nanalo ang Philippine Dragon Boat Federation na lumaban at naging kampiyon sa 200-meter race sa 10th International Dragon Boat Federation World Championships na ginanap sa Tampa, Florida noong nakaraang Agosto. Yung pagtanggal sa amin, yung pag-terminate as a National Sports Association, yung kini-question namin kasi wala siyang due process. Sa kabila ng mga intriga, nais daw ni Peping na mapaunlad ang larangan ng sports sa ating bansa. Sa tingin niyo ba, ito ang susunod na mission ninyo? Ang pagsasaayos na natin mga NSA? Right now, it's a mission that I'm really entertaining. It's a full-time job. It's not impossible. Kahit hindi direktang humahawak ng budget ng POC bilang isang private sector na kumakatawan sa IOC sa bansa, problema rin ito ang pondo para sa mga manlalaro. Makahanap kayo ng paraan para makilala at makadaupang palad. Sabi ni Vice President Binay sa akin, sabi niya, tatawag daw siya ng meeting ng mga prospective sponsors. Sabi ko, sige, tumawag ka, bumuo ka ng isang pondo. No? Then kami naman, sports, we will now give you our program. Those that you want to support, you support. Bago pa man pumasok sa POC si Peping, hilig na raw niya ang sports. Si Peping nang nag-iisang Pinoy na nakapasok sa kanilang college basketball varsity team sa Holy Cross College sa Massachusetts, USA. Pero pagdating ko rito, napasok ako sa bowling, junior bowling, no? And I started that. The Asian Youth Bowling Championship is my creation. The International Youth Bowling Championship up to now carries my trophy. So pagkatapos ng bowling, napasok ako sa golf. No? Pagkatapos ng golf, napasok sa equestrian dahil kay Mikey. Ang impluwensya ni Peping sa mga anak sa sports ay isa lang patunay na kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Halos lahat ng anak ni Peping may sari-sariling sports. Si Ate Lia bowling, si Ate Pin, wala. Siya lang yung hindi nag-national team. Tapos si Maymay football, si China futsal. I think yung style niya talaga sa pagdisiplina sa amin, nilagay niya rin doon. Matapos man ang POC hour ni Peping Cojuangco, ang pagtaguyod ng sports sa bansa ay isa pa ring malaking hamon sa pamunuan nito ngayon at sa hinaharap.